Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais palakasin ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI ang pag-e-export ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura ng Pilipinas. Ito ay naglalayong pataasin pa ang kita ng mga manggagawa sa sektor at mas makilala ang ating mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Target ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Trade and Industry o DTI na palakasin pa ang pag-export ng mga pangunahing agricultural products ng bansa. Ito ay gaya ng saging, mangga, seaweed at maging ang mga high-value crops tulad ng kape at ng kakao. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ng dalawang ahensya, layo nitong pataasin ang kita ng mga manggagawa sa sektor at mas palakasin pa ang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Bilang bahagi ng kolaborasyon, magtatatag naman ang DA ng Agri-Export Help Desk upang tugunan ang mga suliraning may kaugnayan sa agri-exportation. Habang bubuo rin ng isang Commodity Council na siyang tututok sa pagpapanatili ng koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Samantala, Setyembre naman ngayong taon, umabot ang kabuuang kita ng Pilipinas sa mahigit $490 million mula sa mga produktong ine-export ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula naman sa Enero ng susunod na taon, ang National Commission of Senior Citizens na ang inatasan na magpapatupad ng Expanded Centenarians Act, kung saan pinapangako ng ahensya na ihahatid dito ang mga benepisyo sa mas mabisa at epektibong paraan para sa mga senior citizen. Ang mga detalye alamin sa report ni James Galange. Niatas na sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ang pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act na magsisimula sa Enero ng susunod na taon. Layon ng NCSC ay makapaghatid ng mas komprehensibo at epektibong sistema sa paghahatid ng mga insentibo para sa mga benepisyaryo nito. Nakapaloob sa nasabing batas ay ang pagbibigay ng pensyon para sa mga senior citizen na nakatungtong sa edad na 80, 85, 90 at 95, kung saan maaari makatanggap ng 10,000 cash incentive sa bawat milestone na kanilang maaabot. Habang nais rin ng ahensya na maisulong pa ang ibang mga batas para sa mga senior citizen tulad ng Centenarian Act of 2016 o ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo na 100,000 pesos para sa mga matatanda na umabot sa 100 taong gulang. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan naman ang mas komportable at mas maraming oportunidad para sa mga nasa probinsya ng Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. Yan ay matapos na pirmahan sa Malacanang ang 5 bagong proyektong pangtransportasyon na formal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Formal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagda sa 5 bagong proyektong pang-imprastruktura na magkakaroon ng malaking pagbabago para sa Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. Sa pangunguna ng Department of Transportation, ang 5 proyekto ay ang Cebu International Container Port na nagkakahalaga ng 17 bilyong piso, kung saan layo nitong masolusyonan ang congestion sa Cebu Base Port. Kabilang rin ang Cebu Bus Rapid Transit na isa sa modern bus network upang maipagkonekta ang major parts ng Cebu City.
Gayon din ang Bohol Panglao International Airport Modernization Project na nagkakahalaga naman ng 4.53 billion pesos, New Dumaguete Airport at ang New Siargao Airport. Ayon kay PBBM, ang mga proyektong ito ay magbibigay ginhawa sa paglalakbay ng mga magsasaka, turista, negosyante at residente ng mga nasabing lugar. Inaasahan na magkakaroon ng libo-libong trabaho sa mga airport na ito at positibo ang Pangulo na maaabot ng mga naturang paliparan ang global standards sa tulong ng International Finance Corporation. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magandang bungad rin sa 2025 ang asahan ng mga minimum wage earner at maging ng mga domestic worker sa Region 10. Ito ay dahil inaprubahan na at sisimulan na sa susunod na taon ang pagtataas sa arawan at buwan ng sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakatakda ng tumaas ang arawang sahod ng mga minimum wage earner at buwan ng sweldo ng mga domestic workers sa Region 10 simula sa January 12 ng susunod na taon. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa mga bagong wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa DOLE, magbibigay ng karagdagang 23 pesos na daily take-home pay para sa mga non-agriculture workers at 35 pesos naman para sa agriculture workers na nakatakdang ipatupad sa dalawang tranches. Ang aumento sa sahod ay magdadala sa minimum wage rate sa Wave Category 1 sa 461 pesos at sa Wave Category 2 sa 446 pesos. Para sa mga domestic worker, inaprubahan ng Wage Order RXDWD 05 o ang karagdagang 1,000 pesos sa buwan ng pagtaas ng minimum na sahod na epektibo rin sa parehong petsa. Ayon sa DOLE, layunin ng pagtataas ng sweldo na matulungan ng mga manggagawa sa rehiyon na tugunan ang kanilang mga pangangailangan at sumapat sa kanilang gastos sa pang-araw-araw. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makikipagtulungan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Commission on Elections o COMELEC upang labanan ang vote buying at masiguro ang isang tapat at malinis na eleksyon sa 2025. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Hand-in-hand ang magiging tagpo sa pagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Commission on Elections o COMELEC laban sa inaasahang vote buying sa darating na 2025 elections. Yan ay matapos mapirmahan ang Memorandum of Agreement ng dalawang ahensya na layong sugpuin ang insidente ng vote buying maging ang ilang election-related cybercrimes. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas mapapalakas nito ang kanilang kampanya laban sa cybercrimes lalo na na-discover ng NBI ang bagong paraan ng vote buying gamit ang mga digital wallet apps. Noong nakaraang taon, higit 200 aspirants ng SK elections ang na-disqualify dahil sa umanong digital vote buying. Dahil dito, inaasahan ng dalawang grupo na maaaring balik tradisyonal ang vote buying ng mga tumatakbo. Kaya hinihingi rin nila ang tulong ng mga mamamayan na i-report sa otoridad kung may masaksihan na anumang uri ng vote buying. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, gagawing posible na ng bansang Japan ang mamuhayang tao sa buwan. Sinimulan na kasi ng isang Japanese university ang pag-aaral kasama ang isang construction company upang makabuo ng isang lunar habitat na maaaring makasustain ng buhay sa buwan. Ang kanilang plano to make life on the moon, alamin sa report ni Dustin Bayog. Sinimula na ng Kyoto University ng bansang Japan ang pag-aaral sa pagdevelop ng isang lunar habitat na may kakayahang makabuo ng artificial gravity at upang magawang mabuhay ng tao sa buwan. Kasama ang construction company na Kajima Corporation, bubuo sila ng tinatawag na Neo-Lunar Glass o isang structure na kayang gayahin ng ilang Earth-like conditions tulad ng gravity. Sa pamamagitan ng rotation, maka-generate ang naturang structure ng gravity na siyang tutulong upang maiwasan ang epekto ng bone at muscle loss, dulot ang mahabang exposure sa microgravity. Inaasahang matatapos naman ito sa taong 2030. Kung magtatagumpay, kayang manira ng halos 10,000 katao ang lunar glass na may taas na 400 meters.
Samantala, ayon kay University Professor Yosuke Yamashiki, kinakailangan pa rin ng mas improved na teknolohiya upang mangyari ito na pagsusumikapan na bang abutin ng kanilang grupo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli na namang nakapasok sa Asia's Top 100 Green Universities ang De La Salle University Dasmariñas sa 2024 UI Green Metric World University Rankings. Ito na ay ika-12 sunod na pagkakataon na makapasok ang nasabing universidad sa naturang rankings. Narito ang report ni James Galange. Pasok sa Asia's Top 100 Green Universities ang De La Salle University Dasmariñas sa 2024 UI Green Metric World University Rankings, kung saan nasungkit ito ang 72 pwesto at tumunguna sa 63 pang mga paaralan sa Pilipinas na isinama sa unang Green Campus Ranking ng Universitas Indonesia. Sinusuri ang mga paaralan batay sa alin na pangunahing kategorya ng sustainability na siyang tumitingin kung paano papangalagaan ng bawat paaralan ang kanyang kapaligiran, habang binibigyang pansin din nito ang laki o bilang ng mga mag-aaral, paggamit ng kuryente at paggalang sa green spaces. Samantala, umakyat naman sa 143 pwesto sa global rankings, mas mataas kumpara sa nakuha nitong 238 place noong nakaraang taon. Ito na ay ika-12 sunod na pagkakataon na makikilala ang nasabing universidad, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kabilang sa nasabing World University Rankings, ang nasa mahigit 1,400 universidad mula sa 75 mga bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Sa mundo ng billiards, gumawa ng kasaysayan ng Taguig Stallions matapos hirangin bilang kauna-unahang kampyon ng Pro Billiards League na SBA. Ang naging journey ng Stallions patungo sa kampyonato, tinutukan ni Mili Borja. Geronimo is one ball away. And the Taguig Stallions are the champions of the inaugural Sharks Billiards Association. Tuluyan ng gumawa ng kasaysayan ng Taguig Stallions bilang kauna-unahang kampyon sa first ever Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Tinalo ng Stallions ang Manila MSW Mavericks sa Best of 5 Championship Week with 3-2 score. Para makuha ang Chino Trinidad Championship Trophy, standout performance ang ipinamalas nila Bryant Urdaneta sa giped at Mark EJ Emong Kudanan. Pinangunahan ni Sagiped ang team sa Game 2 para tuluyang makabawi sa kanilang opening game loss, kung saan niya na ipanalo ang 8 sunod-sunod na racks. Naging crucial naman ang role ni Kudanan sa Sharks Doubles Game 4 para persahin ang decider Game 5. Pero ang nagsilbing hero para sa Stallions, ang team captain nito na si Rodrigo Edgy Geronimo na hinirang bilang Player of the Week matapos ang kanyang 3 golden break, 6 na break and run, 61% break success, 59% win rating at 93% overall rating. Dinomina ni Geronimo si Jonas Silent Killer magpantay sa deciding match 1 versus 1 para tuluyang maihatid sa Stallions ang first ever SBA title. Napakasarap sa pakiramdam, sobra. Wala akong masabi. Basta, salamat sa mga supporters ko. Salamat sa inyo lahat. Sa mga kaibigan ko, sa kapamilya, sa mga Team Stallions, thank you sa inyo lahat. Kapitan, ano sa tingin mo ang naging susi or naging motivation mo para sa tagumpay nyo ngayong gabi? Kasi bago kami magsimula, kinausap kami ng team owner namin, minotivate kami na basta enjoy nyo lang, laruin nyo lang, basta wag kayong ma-pressure dahil umpisa pa lang, may napatunayan na kayo. Sabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Former Going Bulilit star Trina Hopia Legaspi, buntis na sa kanyang baby number 2. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. #baby number 2. Buntis na sa kanyang second baby ang dating child star na si Trina Legaspi o mas kilala sa tawag na Hopia. Sa Instagram, idinaan ng former Going Bulilit star ang pagbabahagi sa naturang good news, kalaki pang kuhang larawan sa desert safari sa Dubai kasama ang non-showbiz husband na si Ryan at panganay na si Kayla.
with a caption soon to be 4, flinex ni Hopia ang kanyang growing baby bump. Habang sa isa pang hiwalay na post, bida naman ang kanilang Christmas family photo, hawak ng 30-year-old actress ang sonogram ng kanilang paparating na little bundle of joy. Sa announcement na ito, agad bumuhos ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Kabilang na nga riyan sina Liza Soberano, Diana Zubiri, Chi Filomeno at Dasari Choi. Magunita na 2 beses, nagpalitan ng matamis na I do sina Trina at Ryan matapos ang 6 na taong relasyon. Habang last March, nagdiwang ng first birthday ang kanilang unang anak. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.